Okay? So, gano'n na lang. And hanggang umabot naman siya lagpas 10 years, magbabayad ka pa rin naman. But not necessarily yung premium mo na, in my example, 6,000, hindi na 6,000. So, kapag may pera ka na lang, para lang hindi maubos yung nasa fund value mo. So, halimbawa lang, may 200,000 ka sa fund value mo. Pag hindi ka nagbayad, o hindi ka nagdagdag, so after ng 10 years mo, kakaltas na ng kakaltas sa 200,000 yung fee. Which is, yung fee ko is 256 pesos per month. Kasi, yun nga, ang binabayaran din, isa sa binabayaran natin sa VUL, yung merong nag-aasikaso or merong parang manager, merong service ang Sun Life sa iyo. So, hindi talaga natin matatanggal yun. Okay? So, going back, nireview ko rin at wala nga palang critical illness yung kinuha ko. Pinagpatuloy ko yung VUL and at the same time, kumuha ko ng Sun Life Assure. So, parang pandagdag na lang din yun sa aking sa aking benefit or sa protection ko. So, I have Sun Life MaxiLink Prime and now, taon-taon ako nagbabayad ng term insurance, sort of a term insurance which is Sun Life Assure. So, mahalaga na habang bata pa yung anak ko noon is meron akong life insurance because kung maliit pa yung anak mo, mas malaki ang responsibility or dependency niya sa'yo. So, ngayon masaya ako kasi mag-11 na yung anak ko and happy to say naman na wala pa namang nangyayari, huwag naman sana. Pero at least, habang tumatanda yung bata or habang tumatanda yung mga anak mo, mas nagiging yung life insurance mo is pang-backup na lang. Hindi na siya yung, nandun na sila sa papunta na sila dun sa tumatanda na rin sila at nagkakaroon na rin sila ng malay para in the long run, may capacity na rin sila na buhayin or mag-isip para sa sarili nila. Okay? So, ayun lang. That's how my 10 years right now. And just to add, meron akong loyalty gift from them which is around 2,000 or 2,500 plus. Basta mga ganon na regalo nila pang 10 taon. Okay? So, advisable ba ang Sun Life MaxiLink Prime?